والعلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narito na po tayo sa lesson 27 ng ating Ang Pinagaang Quran. Muli, insyaAllah, mga ginigili ko mga kapatid, sa lesson na ito, nakapokus lang tayo sa pagmemorya ng medyo marami-raming mga vocabulary at wala tayong matatalakay na bagong patakaran sa grammar. Pag-aaralan lang natin ang bago na namang pattern, insyaAllah, na kung saan noong nakaraan nakuha natin ang form number 8 at sa ngayon insyaAllah ang makukuha natin ay form number 2. Ang form number 2. Sa vocabulary muna tayo. Adina. Ang mubari ay ya'danu. Ang verbal noun ay idin. Okay? Permit. Kumagamit ng prepositional li to someone, be to do something. At ang form number 2, kung mapansin ninyo, ang gitnang litra ay nilagyan lang ng syadda. Adana, na ang meaning nito ay pag-aadan. Pangalawa, sakhara, meaning subjugate, control, gawing sunod-sunuran. Qara'a, yaqra'u, verbal noun, qira'a, recite, read aloud, gagamit ng ala, to. Massa, yamassu, verbal noun, mas, touch, saling, hawak. Malaka, yamliko, verbal noun, mulk, possess, role, maghari. Ang form number 2, malaka, ibig sabihin gawing hari, gagamit ng ala. Hada, yahudo, verbal noun, haud, maging Hudyo, ibig sabihin i-practice ang mga aral ng Judaism. Ang form number 2, hawada, Judaize, gawing Hudyo o i-converter sa pananampalatayang Judaism. Jahara, yajharo, jahar, to raise voice. Sa Quran, wala tajhar, don't raise your voice. Khafata, yukhafito. Ang form na ito, makukuha pa natin ito sa lesson 35, insyaAllah. Tumambol, yung aya sa Quran, la tukhafit, don't mumble. Amsaka, yumsiko. Ang verb din na ito, makukuha pa natin sa lesson 32, insyaAllah. Basta't memoryahin lang muna natin ang meaning. To hold. Sa nouns tayo, Hasan, ibig sabihin, good, beautiful. Hasana, hasanat, plural. Ang meaning ng hasana ay good deed. Hamd, alam na alam ito ng mga Muslim, praise. Sa Suratul Fatiha, Alhamdulillah, praise to Allah. Ang papuri ay kay Allah. Al-Quran, sharik, partner. Ang plural, syuraka. Wali, friend, helper, supporter. Awliya, ang plural. Majus, collective siya. Alam na natin kung ano ang collective. Tumatayo siyang feminine gender. Pero siya ay plural, kagaya din sa Yahud, yun ang plural, collective din siya. Pero kung gawin mo siyang singular, Majus, Majusi. Yahud, Yahudi. Ibig sabihin, mago, yung tagasunod ng Masdaism.
Nasrani, plural ay Nasara. Christian, follower of the Nazarene. Sa mga Christian Arab, ang tawag nila sa kanilang sarili ay Masihi. Pero sa Quran, tinatawag silang Nasara. Ang singular ay Nasrani. Ginagamit din ang ma na ito na ang kahulugan ay sulong as, jaw, air, ayan, whichever, alinman. Yamin, ang plural ay ayman, right hand. Yung aya sa Quran, mamalakat ay manuhon. Ito ay tumutukoy sa mga alipin. Fitra, innate disposition, interpreted as innate disposition to Islam. Fitra, binabanggit ito ng propeta na nangahulugan ng sa ating salita ay kalikasan. Ang tinutukoy, likas na tayo ay kumikiling sa Islam. Dito sa lesson 27, nakapokus tayo sa form number 2. Kung mapapansin ninyo, ang form number 2 na ito, ang gitnang litra ay nilagyan ng syadda, kaya ang basa ay fa'ala. At pansinin ninyo ang pagbabago ng kanyang kahulugan. Mayroon itong tatlong pangunahin niyang kahulugan. Pansin ninyo ang unang halimbawa. Kabura sa ating salita ay lumaki. Kapag ginawa mo ang form number 2, kabbara, ibig sabihin pinalaki. Nazala, bumaba. Kung mapapansin ninyo, ang halimbawa na verb na ito ay intransitive. Pero kung ginawa mong form number 2, ang nazala ay nazzala, ibig sabihin ay pinababa. Naging transitive na siya. Dito tayo sa pangalawa namang halimbawa, pansinin niyo ang kaibahan nito. Itong dakara, transitive na ito. To recall, naalala. Ang form number 2, dakara, ibig sabihin pinaalala, remind. To make someone recall. Sunod na halimbawa, kadaba, nagsinungaling. Form number 2, kadaba, to make someone a liar. Pinaratangang sinungaling. O kaya, pinasinungalingan. O kaya, tinuring ang isang bagay na peke. Maaari rin na kapag ang G-form ay transitive, ang form number 2, naging dalawa ang kanyang direct object. Halimbawa, ang alima, ibig sabihin, natuto. Transitive ito. Halimbawa, natuto ng isang bagay. Pag allama, paano naging dalawa ang object nito? Tingnan nyo. Ang allama, ang meaning ay to make someone know something. To teach. Halimbawa, tinuruan kita. Ikaw ang unang direct object ng karate. Ang karate, ang pangalawang direct object. Yan ang form number 2. Allama, na ang meaning ay to teach. So doon na halimbawa at kahulugan. Ito ay nanggaling sa mga noun. Ang noun ay ginagawa siyang verb, pero doon sa form number 2. Halimbawa, adab, parusa. Pag ginawang verb sa form number 2, adaba, pinarusahan. O kaya, tinorture, pinasakitan. O, halimbawa, nur, ilaw. Ginawang verb, nawara, to make light, pinailaw. Sa panghalimbawa, noun pa rin, kit'a, ibig sabihin ay piece, fragment, kaputol. Form number 2, ginawang verb, kattaa, pinag, puputol, putol. Yun ang meaning sa ating salita. At inshallah mga kapatid, doon pa lang sa lesson 23, sinabi ko na sa inyong memoryahin ninyo ang lahat ng mga form. Form 1 na ito ang G-form mula sa form number 2 hanggang number 10. Na kung saan nakuha na natin ang form number 7 at saka number 8. At dito sa lesson 27 ay form number 2. Inshallah, memoryahin ninyo ang pagkakasunod-sunod ng mga form na ito
1 hanggang 10. At inshallah, ito ang pattern ng form number 2. Pansinin ninyong maigi ang active, perfect, fa'ala, ang imperfect, yufa'ilu, subjunctive, yufa'ila, Joseph, yufa'il, imperative, fa'il, participle, mufa'il, at ang verbal noun, taf'il, at pangalawa, taf'ila. Itong pangalawa na ito, madalas lang itong ginagamit doon sa wiklam. Bihira itong ginagamit sa hindi wik. Ngayon, ang passive naman, kung pansinin ninyo, kagaya din doon sa G-form, damma ang unang letra, kasra ang panggitna. Kaso nga lang, ito ay mayroong shadda ang gitna. Fa'ila. Ang mudari, imperfect, yufa'alo. Subjunctive, yufa'ala. Joseph, yufa'al. Ang passive participle, mufa'al. Ngayon, pansinin ninyong maigi ang imperfect dito sa pattern number 2, kaiba doon sa unang dalawa na ating napag-aralan, form 7 at saka form 8, na ang unang litra na idinagdag, yung ya, ay fatha, pero dito sa form number 2 ay o, yufa'ilu. At tandaan, ang ikalawang litra mula sa hulihan ay palaging i. Gayon din doon sa form 7 at saka 8. Halimbawa, en fa'ala yan fa'ilo. Ang ikalawang litra mula sa hulihan ay palaging kasra. Yan ang active. Samantalang doon sa passive, gagawin mo lang siyang fathaang ikalawang letra mula sa hulihan. Yufa'al. At kagaya sa atin ang nakasanayan, madali lang itong subjunctive, gawing patha. Ang Joseph ay gawin mo lang na sukun. Samantalang ang imperative, hindi kagaya doon sa G-form na atin ang napag-aralan, dinadagdagan lamang ng alif sa unahan. Pero dito, ginawa lang siyang sukun at ang gitnang letra ay kasra. Fa'il. At mapapansin din ninyo, ang participle, mufa'il. Ang ya, papalitan mo lang ng mim. Dahil sa siya ay noun, mufa'ilun, al-mufa'ilu. At ang verbal noun, taf'il. Dito tayo ngayon sa example. Halimbawa, ang verb na kabbara, yukabbiro, yukabbira, yukabbir, kabbir, mukabbir. Ang passive, kubbira, yukabbaro, yukabbara, yukabbar, mukabbar. Kaya, ang passive participle, mukabbar. Ang active participle ay mukabbir. Ang verbal noun ay takbir. At inshallah, lahat ng mga form na ito na atin ang natalakay, ang mga pattern niya, memoryahin ninyo ulit-ulitin, laging i-recite para hindi makalimutan. Pansinin ninyo na ang weakness ng form number 2 na ito, ang unang litra at panggitnang litra kahit weak, regular pa rin siya. Halimbawa, ang unang litra dyan ay waw, wasa'a, yuwasi'o, regular pa rin siya. Yung gitna naman, khawwafa, yukhawwifo, regular pa rin. Sayyara, yusayyiro, regular pa rin. At inshallah, ang weak lang nito na mayroong pagbabago, doon lang sa wiklam, huling literal lang kapag ka-weak. At yun ay mapag-aaralan natin sa lesson 28. Alhamdulillah, dito sa lesson 27, kukunti lamang ang ating napapag-aralan. At memoryahin ninyo ang mga verb na ito na ating nakuha ang J-form nito. At dito lang ito sa form number 2, ang pagbabago ng kanyang meaning, ang inyong memoryahin. Halimbawa, barra'a, to make whole, exculpate,
Ang English hindi ko naintindihan. Pero ang meaning nito, barra'a, ibig sabihin, ginawang inosente. O kaya, o pagpapawalang sala. Khawwafa, cause of fear, scare, tinakot. Samantalang ang khafa, natakot. Sallama, bumati, gumagamit ng ala. Kaya mapansin ninyo ang assalamu alaikum, gumagamit ng ala. Okay, yung sayyara, set in motion, make go, pinakilos, pinalakad, saddaka, accept, declare as true, o kaya pinaniwalaan, tallaka, hiniwalayan, diniborsyo, allama, tinuruan, adzaba, qarraba, alawnir, pinalapit, kallaba, binaliktad, kadzaba, pinasinungalingan, kabbara, pinalaki, kattara, pinarami, karrama, pinarangalan, nabbaa, inform, binalitaan, nazzala, pinababa, nawwara, pinailaw, wassa'a, pinalawak. At dadako na tayo sa ating mga pagsasanay. Exercise A, vocalize, read and translate. Hanggang number 10. Exercise B, read and translate. Dito na naman tayo na masasanay tayo dito sa mga exercises nito. Kagaya sa sinasabi ko sa inyo palagi, ito ang pinakamahalaga sa bawat lesson, itong mga exercises nito. Nare-review natin ang ating mga vocabulary. Siya nga po pala, lahat ng mga vocabulary na atin ang natalakay mula lesson 1, mas mainam na magkaroon kayo ng notebook. Doon nyo isusulat lahat ng mga vocabulary bawat lesson. At balik-balikan palagi ninyo ang mga vocabulary. Itong B na ito hanggang 11. At ang C, translate into Arabic. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.